Grabe mga kababayan, ito po, nakakagulat po yung mga isiniwalat ngayon. Si Jinggoy Estrada po at saka po si Joel Villanueva ay pinangalanan na po sa Infracom hearing ngayong araw na ito kanina kung nanonood po kayo. Nakakapanglumo po dahil kung totoo ito, bakit naman ganun mga kababayan? Si Jinggoy Estrada ilang beses na po nadawit ang pangalan niyan. Yung mga kaso niya noong time pa po ni President Pinoy. Tapos ngayon, di umano'y dawit na naman siya. Ito po mapapakinggan po natin yung pagsiwalat nito, pag-amin nito na may mga senador na dawit po diyan, pinangalanan po niya. Pakinggan po natin mga kababayan. Yes po, Your Honor. Sinasabi niya po, kinukuha na yung commitment. Commitment na ano ibig sabihin commitment? Yung kaninong hatian yon? Kung ako po mag-interpret, commitment po para kay Senator. Okay, may we know sino yung mga sinasabi mong mga kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you mentioned this earlier before we grant you the request of having a recess, suspended. May we know who are these sinasabi mong may mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat ko? Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito maibibigay ko po sa written statement namin ng mga abogado ko. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ayun mga kababayan, narinig nyo po, dinawit, pinangalanan, inamin, Nakakalungkot naman po itong nangyayari sa bansa natin mga kababayan dahil kung totoo po yan, tayo po talaga ginagagot, pinawalang hiya ng mga politiko. Mga kababayan, hindi ko po binoto yan si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada. Hindi ko rin po binoto si Chis Escudero. Kaya sana naman po tayo matuto na. Diyos me naman mga kababayan. Yan na lamang po kay Jinggoy. Ilang beses na nadawit ang pangalan niya at may mga kaso nga po yan, hindi po ba? Yung pagkakaalam ko, may mga conviction siya at meron pang nakaapila. Pero bakit naman po patuloy natin niluluklok? Yung tatay niyan, na-convict po ng... Eto, basahin niyo na lamang po. Yan. Pero ibinalik pang pagka-mayor, bakit naman po tayo ganyan mga kababayan? Tapos ngayon, eto na naman, paulit-ulit lang po tayo. Dahil kung totoo ito, sa tingin ko tayo na po ang problema ng bansa natin. Tayong patuloy na... Actually, hindi ko isasama yung sarili ko kasi hindi ko naman talaga binoto yung mga yun eh. Ang binoto ko sila Trillanes. Kung si Trillanes ang nanalo ngayon, malamang sa malamang, gugulpihin ni Trillanes ng pagkalkal at paglaban sa mga katiwalian ng mga politiko ngayon. Pero kung sino pa yung matitino, sila Trillanes, sila Attorney Chel Jokno noong 2022 sila pa yung natalo. At eto, ayan sila. Ngayon, di umano'y. Ayan, dinawit po. Parang paulit-ulit lang po yung cycle natin. Nadawit na sila, nagkaroon na ng mga hatol ng korte, nakulong na. Pero binuboto nyo pa rin po, paulit-ulit. Malamang sa 2028, makikita na naman po natin pare-parehong muka. Pare-parehong muka dahil hindi tayo natututo.
grandstanding sila sa Senate, yung pala naman ay may ganito. So paano yan? Sabi nga ni Marcoleta, safe na daw nung nagtanong si Jinggoy dun sa resource personnel dun sa Senate kung may mga senador daw. Nung sinabing wala, sinabi ni Marcoleta, nag-joke kay Jinggoy, safe na daw si Jinggoy. Tapos sinasabi naman ito ni Bryce, sa Improcom hearing niya sa House of Representatives, hindi daw safe si Jinggoy. At ayan, narinig niyo naman po yung sinabi ng Bryce, mga kababayan. Ang sa akin lang, mga kababayan, ako po hindi ko po binoto ang mga taong ito dahil alam ko na po eh. Alam ko na meron silang, may mga bagahe, problematic. Tapos ngayon, ito na naman yung problema natin. Problema natin ang katiwalian, problema natin ang korupsyon. Pero sino po ba talagang problema? Yung mga taong patuloy na bumoboto sa mga ito. Yung mga taong patuloy na nagpapa-uto. No offense po ha, huwag naman po kayo ma-offend. Pero bakit nyo naman po binoboto yung mga ganyan? Malamang namang sa 2028 yan na naman. Yung mga matitino ang hindi na nanalo, yung mga totoong lumalaban. Si Senator Trillanes, buwis buhay na sa paglaban lang sa katiwalian. Simula pa nung Oakwood Mutiny dahil sa katiwalian sa AFP, nag-aklas sila para lamang maisiwalat sa buong Pilipinas. Kaya nga humanga ang mga tao sa kanya at nanalo siyang senador kahit nakakulong. Pero dahil sa paninira nung panahon ni Duterte at ng mga DDS kay Trillanes, hindi nyo siya binoto. Tapos sino binoto nyo? Ayan, yung mga yan. Si Escudero, my goodness. Si Escudero, problematic din. Si Villanueva, si Jinggoy, buti na lamang po, napalitan na sila. Nakikita ko naman yung tatlong pumalit, si Subiri, si Lacson at si Soto, maayos at walang bias. Mga kababayan, ito ba ang dahilan kung bakit yan sila Villanueva, sila Jinggoy at si Escudero ay reluctant or talagang ayaw at tila ba sila pa yung naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte? Dahil takot sila? Dahil ba meron din silang sariling baho na itinatago? Yung ba yung dahilan? Dahil yung tinutukoy ba na bloodbath ni Sara Duterte ay ito, yung magkabukingan, yung magkabulgaran, yung maisiwalat ang baho ng isa't isa? Ito ba yung kinakatakutan nila or ito ba yung dahilan kung bakit sila mismo ay ayaw matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte? Na sila pang nanguna para ma-archive ito. At si Villanueva pa, ang sobrang energetic at tuwan-tuwa na nag-motion noon, nung February yata yon or March, no? Nung pinasa sa Senado ng HOR, yung impeachment articles. Siya pa yung parang nanguna para mag-adjourn, no? At nakita niyo naman yung ginawa ni Villanueva noon, kung bakit sobrang na-delay. Yung forthwith hindi nasunod, mga kababayan. So masisisi niyo ba ang mga tao na isipin na ito yung dahilan kung bakit ayaw niyo matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte? Dahil kayo pare-pareho may guilt. Ito ba yung dahilan, mga kababayan? Dahil sila, alam nila mismo sa sarili nila na hindi sila pwedeng mag-judge sa impeachment trial dahil alam nila sa sarili nila siguro na meron silang tinatago at hindi sila malilinis para husgahan ang isang kapwa nila na politiko. Ito ba yung reason? Kaya po sobrang sama ng loob ko, nung 2022 ang daming magagaling na senador na tumakbo. Si Senator De Lima, si Senator Trillanes, Attorney Chaljoc noon. Kung noon pa lang sila nang binoto natin, edi sana wala tayong ganitong problema. Pero para sa ampatong pagsasalita namin na may mga vloggers, pagsasalita natin, kung sa 2028 same problem or same kaparehong sakit na naman po ang paiiralin natin, wala na po tayong pag-asa niyan. Wala nang pag-asa ng Pilipinas kung pagdating ng 2028, 2027, mauto na naman or malinlang na naman ang mga kababayan kong Pilipino. Wala na. Ang problema sa atin, mabilis tayong makalimot. Diyos ko. Nakakalungkot ang nangyayari sa bansa natin dahil sa tingin ko, kapwa natin Pilipino ang nagiging dahilan kung bakit tayo may mga ganitong politiko. Huwag tayong maging panatiko. Huwag tayong maging sobrang mga kababayan, kayo na po ang humusga. Kayo na po ang bahala, no? Kayo na po ang magdesisyon.
Wala na tayong magagawa hanggang pagsasalita lang tayo. At the end of the day, kung hindi naman makukulong or mapaparusahan yung mga yan or hindi mapapatunayan kung totoo yung mga sinasabi nila, wala rin. Tayo pa rin ang kawawa. In the end, tayo pa rin ang magsasuffer sa baha, tayo pa rin yung aasa sa ayuda, tayo pa rin yung pipila sa malasakit center, para tayo pa rin yung may utang na loob sa kanila. Tayo pa rin ang aasa sa mga kongresista, sa mga senador, para hawak pa rin po nila tayo at namamanipula sa mga palad nila. Because hindi po natin binabago ang mindset. Eto na naman po, may mga propaganda na naman. Si Mayor Vico Soto, ayan, sinisimula ng gawing biktima ng black propaganda. May mga nagkakalat na si Mayor Vico Soto daw ay magiging tuta ng oligarch at hilaw pa daw po. Bakit nila ginagawa yan? Bakit nila ginagawa yung mga narrative na yan? Kinakalat nila yung narrative na yan para makondisyon ng mga tao, ma-mind condition ng mga tao. At para ang mga tiwali, ang mga tuso, mga clown, mga kawatan, or mga sindikato ang maluklok na naman po sa susunod na eleksyon. Wala na po yata talagang pag-asa ang Pilipinas. Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa binulgar na ito? Allegedly pa lang naman yan, pero sa tingin ko, meron po yung basihan at meron pong pinaguhugutan yan. Hindi po yan magsasalita ng ganyan kung wala po siyang patunay. Kaya ngayon, mag-intay tayo at maningil tayo. Kailangan niyang patunayan yan at kailangan magpaliwanag dito si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Dahil kung hindi, kung ito'y mauuwi sa wala, kagaya ng nangyari sa Parmali, tayo po ang kawawa. Tayo po ang inapi, tayo po ang inagrabyado, tayo po ang winalanghiya, tayong mga Pilipino. Pero nasa sa atin po kung papayag po tayong paulit-ulit na winawalang hiya. Salamat po sa panonood mga kababayan.